May tatay nga sila, di na matulungan po. Kaya nagyan. Sana Ramil, narinig mo ako dito. Nagtitis ako para sa mga anak mo at ako hindi mo matulungan. Tangin na ng bigas doon. Bumabagyo pa, walang masahing sila. Ako ay OFW sa Bahrain. Ako po ay nagsapalaran na ma-apply dito sa Bahrain dahil sa kagustuhan kong maahon sa kahirapan ng aking mga anak. Kasi po, wala na po akong asawa, single mother po ako, may dalawa po akong anak. Apat na apo. Pero ako din, inaamin ko rin naman yung pagkakamali ko sa mga naging employer ko. Pasensya na kung nagkamali ako, tao lang din naman. Pero ginagawa ko naman yung best ko para magustuhan nyo. Kasi nga, gawa ng kaya ako nandito para sa pamilya ko, sa mga anak at apo ko. Hindi ko makalimutan sa kabayan ko, mismo kababayan ko. Siya pa naging mas ma-ahead sa naging employer ko. Siya ang utos ng utos, ganyan-ganyan. Kapag sinunod ko naman siya, tapos pagising ng amo namin, kukunin niya yung map, kukunin niya yung bakyo, parang pinakita niya sa amo namin na wala akong ginagawa. Kahit marinig mo to, lahat ng utos mo, ginawa ko naman, sinunod kita, tapos binabantahan niyo pa ako ng pinsan mo. Sabi mo, pag nakita niyo ako sa Manama, mukha ko lang walang latay, okay ma'am. Basta ako, magtatrabaho ko dito para sa pamilya ko, sinabi ko yan sa'yo. Wala akong pinakitang masama sa'yo, lahat sinunod kita. Ganda nga yung may kasama kang Pilipina at kababayan mo, dapat po magtulungan kayo. Kaso ang nangyayari, nauna po yung inggit niya, hindi ko alam kung bakit. Wala naman dapat siyang kainggitan kasi ako naman lahat din ang gumagawa ng inuutos niya. Siya nag-uutos lang, siya nakatayo. Sunod laman ako kasi na-ahead siya sa akin. Hindi naman po mahirap yun kung magtutulungan kaming dalawa at saka hindi siya mag-aano sa amo namin, magsisip-sip. Okay lang naman sana may kasama, maganda nga po yun para hindi kayo maboring sa loob ng bahay. Mga kababayan kong nauna sa amin, sana naman po maging patas po tayo sa labanan kasi po tayo ay hindi nagpunta rito para makipagpaliksahan po sa inyo. Ang pinunta ko po dito ay trabaho. Iwan ko bakit hindi nyo binibigyan ng pagkakataon. Pag naglilinis, sasabihin nyo, hindi naman marilinis. Malinis naman. Ano pang kailangan linisin? Kulkul na ng kulkul. Ano pang gusto nyo? Hindi naman ako pwede umuwi. Hindi ako pwede sumuko dahil ako lang yung naasahan nyo. Tulad ngayon, wala kayo pagkain. Sabi mo nga, yung sahod mo kulang pa sa'yo. Anong gagawin ko? At anong gawin ko dito? Ginagawa ko naman para mabigyan kayo, di ba? Wala sila ngayon, wala silang pagkain na walang gatas din doon sa bahay. Ngayon yung anak ko kasi di ba na-leave po yun. Kumbaga 13 days bago nakatrabaho. Yung isang linggong kinakain na dinadin sa utang na nangungupahan ng kasi kami ng bahay ng anak ko. Sobrang hirap po. Hindi ko na alam mo gagawin ko. Parang malulungkot na nga ako. Totoo lang. Namatayan na nga ako ng anak eh. Ayaw ko na maulit yun eh. Kaya lagi ko silang tinitingnan ng cellphone. Sinachat ko sila. Kinakamusta ko sila. Sinasabi nila wala silang makuha ng doon. Walang mautangan. Sabi ko nga, tigis-tigis na lang. Kanina, nag-picture yung mga apo ko, kinakain lang, kape na may isang lawan na biskuit. Wala daw silang pambiling bigas. May tatay nga sila, hindi na matulungan po. Kaya nagyan. Sana Ramil, narinig mo ako dito. Nagtitis ako para sa mga anak mo at ako hindi mo matulungan. Tangin na ng bigas doon. Bumabagyo pa, walang masahing sila. Hindi mo maabutan yung apo mo. Ano kang klaseng ama? Tangin na ako. Wala naman akong pakialam. Kahit maliit na bigay mo, kahit isang gatang. At least matulungan yung mga anak mo. Tapos yung bunso ko naman, nagtatampo pa. Hindi ko rin maipos yung anak niya ng birthday ng kahapon. Sabi ko nga, anak, hindi ko na kaya mag-post. Parang ayaw ko na nga mag-post sa Facebook eh. Ginagawa ko na nga lang libangan yung Facebook. Akala nyo masaya ako, hindi nyo alam. Naghihingalo na ako dito. Naranasan kong kumain ng tira-tira ng mga amo
para lang mabuhay ako dito. Sa mga kapatid ko, yan totoo yung mga kinachat ko sa inyo. Akala niyo sarap ng buhay ko porket nagpo-post ako na masaya. Hindi niyo lang alam. Nagpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi hindi niyo ako pinabayaan.